Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarating o makarinig ang kanilang mga tenga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. "Mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Kahapon ay narinig natin sa huling bahagi ng Ebanghelyo kung matapos na gumamit si Jesus ng talinghaga ng mga hasik o ang naghasik ng binhi, sinabi niya na ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Ngayon naman sa umagang ito, pinapaliwanag sa atin kung bakit kailangan gumamit ng talinghaga upang ipaliwanag at iparating ang mensahe ng Diyos. So gumamit si Jesus ng talinghaga at sabi niya, dahil makikitid ang isipan ng maraming tao. Makitid. Ibig sabihin, no, sabi nga dito, nakakakita naman pero hindi nakikita kung ano ang mensahe, nakakarinig pero hindi nakakaunawa. Tumingin man ng tumingin pero hindi nakakakita. Isa sa mga problema natin yan, no? Maging sa relasyon,
mapakaibigan man, mapa sa opisina, lalo na sa pamilya, sa mga mag-asawa, na kapag hindi mo nakikita kung ano ang pinanggagalingan ng bawat isa at hindi mo naririnig kung ano ang saloobin ng kanya pong sinasabi o nararamdaman. Pero bakit nga ba umaabot tayo sa punto na minsan kahit nga sa simbahan, kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga ebanghelyo o ng ating pong pagdiriwang, nandito ka naman, kahit nga sa online, present ka naman, pero bakit wala tayong naiintindihan? So, napakaraming distractions na nagiging dahilan para hindi natin makita ang mga dapat nating makita at hindi natin maunawaan ang mga naririnig natin dahil sa dami ng distractions. O pwedeng, minsan, sabi nga dito, pag makitid ang isipan ng tao, kahit anong paliwanag mo, hindi niya matatanggap at hindi niya maunawaan. Naka-experience ba kayo ng pag nagpapaliwanag ka, kala mo nakatingin sa'yo, kala mo attentive, pero yung habang nagpapaliwanag ka, gumagawa na siya sa kanyang isipan kung paano lulusutan o paano rin niya sasagutin yung iyong mga sinasabi. Kaya hindi nagkakaintindihan. Kaya nga mahalaga, di ba, sinasabi natin, kung may magsasalita, kailangan makinig ka. Hindi pwedeng sabay dahil hindi kayo magkakaunawaan. Marami din minsan, bakit hindi tayo magkaunawaan? Kasi punong-puno tayo ng ating mga sarili. Yung paniniwala natin, andyan na, nag-uumapaw na para sa atin. Kaya kahit anong paliwanag ng mga tao, o kung sino man, walang makapasok sa iyo. O talagang sarado na ang iyong isipan. Sa nangyayari nga sa atin, sa sitwasyon natin, maraming lubog, pero nakikita naman natin, pero wala tayong ginagawang solusyon. Nakikita natin ang solusyon, pero hindi natin isinasatupad. Ngayon, ang nakikita lang, may mga tao na kapag nakitang bumabaha, ang nakikita lang nila, pera. Kasi budget ulit ito. Yun lang nakikita nila. Pero hindi nakikita yung paghihirap o kahirapang nararanasan ng mga tao. Pero ang nakikita ng iba, opportunity na kumita ulit. Kapag nag-request ng budget, pampahukay ng kanal, pang semento, pang, anong tawag dyan? Ano bang sahig natin ngayon? Yung sa kalye? Ano ba yan? Espalto. Ikita yan. Pagkatapos ito, tayo, marami sa atin talaga nangangamba, di malaman kung maglilimas na ba o hindi, pero may mga tao nag-aabang na kapag may ganitong sitwasyon, malaking pondo ang ibibigay. Okay, hindi natin masolusyonan. O may solusyon, ayaw nating ibigay. Lahat ng problema natin, binibigay ng Diyos ang solusyon, pero sadyang tayo makitid ang isipan ng tao. So para makapasok ang salita ng Diyos sa atin, kailangan nating alisin ang lahat na humahadlang para makapasok ito sa atin. At subukan din naman natin, na matuto din, makinig talaga. Yung makinig, hindi yung sasagot ka agad,
Hindi yung nag-iisip ka kung paano mo lulusutan, kundi sa isang relasyon, kung gusto mong magtagumpay at gusto mong maging maayos, matuto kang tumingin, matuto kang makinig. Amen.